Oh, Kyle Juni, ate pala 'to. Oh, yun. Okey na po yung audio. Oh, ate Jonah Briguera, John Nahib, hello po. Ayan. So eto, puntahan na natin 'tong upload ni Makagago, at, ang ganda nito kasi tungkol kay Pastor Jam, eh. Sige. Strong Igorot at work. Ni hindi ko makuha maghilamos ang pagsuklay. I don't even have time to brush my teeth. You are not Marcos Scammer! I miss you. I love you too. Hindi pa nasa-set up. Ewan ko lang, hindi pa nila nagagamit yung ano, Ang pamumusong sa banal na espiritu. ay yung hindi mapapatawad. Kulaong time na, yung ano, yung kanta ni AMG para kay Kulaong. May ano kasi, may copyright kasi yun, eh. Kaya rin siguro hindi pa rin nila nagagamit. May copyright yung ano, yung kanta. Kapag ako ginamit ko yun, may copyright sa akin. Ewan ko lang kay Makagago kasi hindi natin naririnig na ginagamit, eh. Tuling-tuli ka sa tunay na lalaki. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa akin na naman nga pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally, atin ang matutunghayan the biggest kuya of them all, mga kahombre ko. Ang kuyang kamukhang-kamukha para kung pinagbiyak na inidoro lang sila pero hindi daw niya ito kilala. Wag mong pakialaman ng buhay ko, Kingnam! The biggest superhero sa balat ng social media, mga kahombre ko, ang taong nagpahuli daw kay Savi. Tinawagan ho tayo ng isa nating kaibigan na pulis noon, na nilapitan, sabi niya, Sir Francis, ito na, nahuli na siya. O tayo na, ang tagal mo na yung tinigilan, di ba? Ngayon nahuli. Ibig sabihin nun, may nagkaso dyan. Ibig sabihin, umandar yung kaso. Hindi naman porke nahuli yan, dahil sa advertisement mo, nahuli yan. Kasi nagkaroon siya ng tunay na warrant of arrest at hindi yun yung pinapakita mo noon na warrant. No, bago yun, galing sa bagong mga reklamong tinamo niya. Yon ang aabangan mo, Norman. Kasi, ay mo, di ba? May mga gumagalaw na rin sa likod na ganyan. Alam mo naman, tulad nga ng sabi mo, ang buhay, parang kulong lang yan. Pero lagi yung tatandaan, ang buhay, parang gumugulo. Ika nga, minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw, minsan sobrang taas, minsan sobrang baba. Kaso, ang problema, naka-cheat code yung gulong sa'yo. Lagi-lagi kang nasa ilalim. The biggest, taong akala mo'y napakalinis talaga. Mga kabro, grabe mo talagang magsalita. Ito talagang kikilabutan ang bulbul mo dito, mga kabro ko. Dahil yan doon sa Ben. Kaya ang Diyos ko ay matalinaga kung paano siya tumulong sa tao. Kalaban niya, fake lawyer na maraming nabudol. Tama? Isa na rin ako doon, mga kabro ko kami, na nabudol ng tao na yan. Siya naman, si Norma naman, mga kabro ko, ay faking doktor. Doctorate of Philosophy, PhD. Ang alay ko sa inyo ay ang aking pagtatapos. Pagtatapos ko sa Cambridge Training College of London. Ako po ay nakakahiya naman po, ay doctorate lang naman po sa Humanities and Philosophy. At di umano, marami din nabudol daw. Hindi kami titigil dito sa Napoli po, hindi kami titigil dito sa PNP na mahuli ka. Kasi marami ka ng pinuwish ng tao. Pati mga OFW, pinuwish ng pinuwi mga pera nila. At out on bail ho sa kasong human trafficking at mga kaso rin estafa. Swindling, meron siyang ganon sa ngayon. At marami
marami ho siyang kinakaharap na mga cyber libel, na mga unjust fixation. Napakalinis ho ni Norman. Grabe si Norman, palakpakan sa ilong. Ang putang inang yan. San Pablo, Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. At dito, mga kahombre ko, talagang i-congratulate ko kayo kasi sa second part po ng movie ng ating series sa Kulaong na ito, mga kahombre ko. Grabe sa second part to, ha? Naka 12 episodes na ho tayo, mga kahombre ko, sa ngayon after almost 100 episodes noong series 1. At ayon sa mga intelektual na kupal sa internet, ito daw ay gatas, nagatas, 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 mga kahombre ko. And yes, we will make millions! Sa isang lumang video ni Gusgusin, sinasabi niya sa isang radio station na siya daw ho ay... Kasi lumaki din ako sa bukid. Namuhay din ako sa lansangan. Lumaki po ako sa bukid. Ako po ay natutong mag-araro nung kabataan ko, nung malita ko siguro mga 12 anyos. Kaya nakikita ko pagka nagpapatalim kami, nasubukan ko talaga kung umawak ng araro. Kaya alam ko ho yung kahirapan. Kasi lumaki din ako sa bukid. Namuhay din ako sa lansangan. Lumaki po ako sa bukid. Ako po ay natutong mag-araro nung kabataan ko, nung malita ko siguro mga 12 anyos. Kaya nakikita ko pagka nagpapatalim kami, nasubukan ko talaga kung umawak ng araro. Kaya alam ko ho yung kahirapan. Ngunit, sinabi din naman ni Gusgusin na Pro mahirap po tayo, hindi ho tayo pro mayaman. Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubus na yung pera nila. Pero pag sila ho sinunog ng pera ko, pati ngipin at buto nila, abo na. Yung pera ko hindi pa ho naaabo. ano nga ho ba ang totoo, mga kahombre ko? Hindi ko na alam. Grabe, mga kahombre ko, ang gulo ho ng storya ng tao na ito, mga kahombre ko. Ganyan Lumaking super yaman. Pero sabi din, lumaki daw na nag-aararo. Ha? Paano pa yung sinasabi niya na etong si Alex Pabella ay kababata niya at doon daw sila naglalaro sa Marinduque. Tapos, meron ding kwento yan si Kulaong na siya daw noon ay itinago sa Ilocos Norte. Bakit? Kasi siya daw ang susi sa kayamanan ng mga Marcos. The signatory. Kaya tinago siya sa Ilocos Norte. Tapos, si Kuya The Kings, may na-interview din na sinabi nga, etong si Kulaong lumaki po doon sa Bulacan at naging Crudo Boys pa. Abay, napakarami palang pinaglakihan na lugar ni Kulaong. Ano yun, kada linggo o buwan, taon, lumilipat kayo ng lugar? Kung saan ka lumaki talaga kapag ikaw ay nagsisinungaling. To tell you the truth, mga kahombre ko, habang ito'y tumatagal, habang ginagamit ng tao na ito ang pangalang Francis Leo Marcos, ganun ho, mga kahombre ko, ang sampal na binibigay ni Norman Mangusin, unfortunately, sa DFA at PSA. Kasi literal, mga kahombre ko, sobrang laking salarin na ho ito. Sobrang laking question mark na ho nito. Sobrang laking butas na ho nito, mga kahombre ko, sa ating mga government agencies. Seryoso yan, mga kahombre ko. Anyway, habang excited si Gusgusin sa mga palipad, may... Ate Katrina Love, ano po, pro-Kulaong pa po ako noon. Pero hindi ko pa siya kilala noon nung naghahamon siya ng sunugan ng pera. Hindi pa kami nagkakakilala, hindi pa ako nagbablog na ako ng tungkol sa kanya noon. Pero hindi pa niya ako nakikilala. Ayan, Norman M., the Prince of Liars from Hell. Ate Virgie Badjola, hello po, Big Mama. Para palang kabuti si Kulaong kung saan lumaki. Kabuting ligaw. Ate Michelle, Ate Michelle, hello po. Ausus, sobra yabang ni Epal M. Actually, yung sinabi niya sunugan ng pera na yun, doon maraming na-trigger na mga taga Green Meadows. Kaya siya pinakulong ng mga taga Green Meadows noon asar talo si Kulaong, takot na banggitin name ni MG sa live niya. Ay, putya, talagang
Sa nangyari sa kanya, matatakot na talaga siyang banggitin pangalan ni MG nun. May viewer ho na nakapansin na baliktad ang suot niyang damit. Sabi ni Manig, baliktad ba daw? Oo, baliktad nga. Baliktad pala damit ko, sandali. Baliktad pala yung damit ko. O, kinanagat, kinamatak ng santibakat. Tayo na mo! Grabe mga kahombre ko. So, ibig sabihin, ganito ho siyang ka-excited pumarap sa inyo para sa legendary na palipad. Tapos wag ka. Ang sasabihin niyan oy, hindi naman ako nang hihingi sa mga OFW Hindi ko naman sila hinihingian. Hindi nga ako nagpapadonate kasi sarili kong pera ang lahat ng pinapamigay ko. Gusto nilang palabasin na yung itinulong ko daw ng pandemic ay in-scam ko daw sa OFW. Wala nga akong kilalang OFW ng pandemic nag-iisa nga lang ako at saka yung mga tauhan ko lang. Di ba? Paano yun? Yun naman pala. Ang tanong, hindi mo ito sariling pera at ito yung pinangkakain mo ngayon. Inggit ka na naman. Napakarami ho ng mga OFW na Ay, naku talaga to si Kulaong, Huling-huli sa mga kabulastugan talaga ni, huling-huli siya ni MG. Ito na. Tuloy natin. mo, kahombre ko, itap-tap send mo na yan. Mapapansin din natin mga kahombre ko sa mga live nito, nung siya ay nasa Isabela pa, hindi man lang nito ifinlex ang kanyang kinakain. Boss, ano ulam nyo ngayon? Ba? Ginataang bangos. Adobong manok. At saka sinampalukang kambing. Utya, ngayon ko lang narinig yun na ginataang bangos. Meron bang ganon? Ba, di masarap. Pero take note mga Hindi ako kumakain ng isda na hindi pirito. Laging pritong galunggo, pritong asa-asa, pritong bangos, pritong tilapia. Hindi ako kumakain ng ibang luto ng isda na yung mga paksiw, sinigang, hindi po ako kumakain yan. Hindi ako talaga kumakain yan. Ewan ko kung bakit. Kahit nga sa mga yung mga sugpo-sugpo na yan, yung mga oyster, hindi ako kumakain yan. Noon ngang nagpunta akong Hong Kong, birthday ko yun, nagpa-celebrate si Kuya Alfa Romeo para siya surprise ako. Doon ginanap yung parang get together ng Team Alpha sa Hong Kong. Maraming mga OFW kaming kasama noon. Parang surprise sa akin, sa-surprise ako doon sa kainan na yon na may mga sugpo, may mga yung kabibi na kulay puti, masarap daw yun pero di talaga ako kumakain nun may mga talaba, yung mga malalaki, mga fresh. Tapos yun nga, yung sugpo, iba-ibang luto. Talagang naunsyami sila kasi hindi ako kumakain ng seafood na ganun. Tapos yung mga tuna sashimi, mga cream dory, naku po, ang sasarap daw nun. Pero hindi talaga ako kumakain. Kung yun, pinirito siguro, baka kainin ko. Pero hindi kasi pirito kaya hindi ako kumakain nun. Ngayon, sa edad ko po na 28, ngayon ko lang narinig etong ginataang bangus. Meron pa talaga nun? Tingnan natin sa comment section. Okay. May ganun talagang tao. May pili lang talaga gustong kainin. Agnes Gojar Channel. Opo. Talo tayo ni Kulang Kuya Mac. May only supply ng talaba. Ang sarap nun. Putya, trilyonaryo kumakain na me. Ay, sa amin sa Santa Maria, sa San Vicente, meron doon tinatawag na kambingan. Masarap yung kambing doon. Trilyonaryo, pagyabang mo, steak na medium well. Ginataang tambakol, meron, masarap. Ayun talaga, mga ginataang ganyan. Ate Iloy. Kasi tatay ko mahilig sa pesang tilapia dati.
Pag ang nanay ko inihingal, may asthma kasi nanay ko. Sabi ng nanay ko, ikaw na lang magluto ng ulam ng tatay mo. Ano ba lulutuin? Pesang tilapia. Ngayon, tuturuan lang ako ng nanay ko kung paano lutuin. Natuto ko. Marunong ako magluto ng pesang tilapia pero hindi ako kumakain nun. Kahit tikman, hindi ko tinitikman. Basta luto lang ako. Oh, ginataang tilapia, tama po, meron po talaga niyan. Oh, pero yung bangus, hindi talaga, di ba? Ewan ko lang kung sa lugar nila. Kuya Mac, nag-flex si Kulaong ng tagwan 100,000 na Mr. Chips. Di pa ako nakakain ng ginataang bangus. Bago yun imbento. Oh, ayoko ng pesa, malansa. Tatay ko po gusto yun, Ate Iloy. Oh, walang ganong gatang bangus, pwede paksiw pa. Oh, di ba? Mga kahombre ko. Pucha, naalala niyo naman, di ba? Kama niya, ifinlex niya sa aming mag-asawa. Baka nga single bed lang yan. Oh, eto sabi ni Ate Abby, ako boss nagluluto nun, ginataan bangus pero merong bell pepper. Oh. Big Mama, doon ako sa edad na 28 natawamak. Lola na talaga. Nadulas nga ako eh. Inililihim ko nga lang yung edad ko, nadulas ako. Ang yan tinutulugan yun na misis mo, baka queen size lang. Alam mo ba yung king size? Ayan oh, yan ang super king size bed oh. Yan, alam mo ba? Ang super king size bed, 2 metro ang lapad. Pagkain niya, ifineflex niya sa aming mag-asawa. Pinakikita ko kay medyo ay yung asawa ni Kuhugi Vlogger, yung aking pagkain. At hampas lupa daw ako eh. Ikaw ba, nakain mo na ba to? Baka hindi mo pa to nakakain. Boss, can't I take out that? Wala ka naman eh. Hindi. Ba't tayo magte-take out? Take out, di ko take out. Iiwanan ko na ng ganyan yan. Yayamanin eh. At marami pang iba, mga kahombre ko. So, kung totoo ho na meron tong tao na ito na ife-flex at ka-flex-flex doon sa farm ng kanyang nanang ang Hacienda de Mangusin, malamang ife-flex niya yan. Kung yung masasarap pa kayang pagkain na binabanggit niya ay malamang i-flex niya. Pero, malupit Yun nga hindi kanya pineplex niya eh. ho si Meme God. In fact, bibigyan niya na ng katotohanan, mga kahombre ko, ang mga ifineflex ni Norman na ulam. Boss, ano ulam nyo ngayon? Ba? Ginataang bangos. Adobong manok. At saka sinampalukang kambing. At dito, mga kahombre ko, meron din siya sinabi. So maayos naman, maayos yung buhayan la nanay. Regular naman yung check-up. May sasakyan naman sila sarili pagka pupunta sa doktor. Uwe, kung tunay na may sasakyan yan, i-flex mo yan. Imposible yun. Nako naman, Norman. Iyon nga ang mga mansion nyo, i-flex mo nga. 3 ho ang mansyon ko ngayon. Dati, 2 lang. Ngayon, 3. Ito ulit na, mansion 1. Ayan o, wala na ba't tao? Ayun, o. 3 ho ang mansyon ko ngayon. Mansion 2. O, isa yung kamalig ni Nanang. Ayun, o. Dati, 2 lang. Mansion 3. Ano, dyan na ba siya nakatira? Yan. O, nakita mo? Ngayon, 3. Diba? Kung may mga sasakyan pa yan, malamang hindi na tayo magsasalita dito. I-flex niya na hunang sagad yan. Oo naman. Oo. At mga kahombre ko, mukhang nagbabalik ko ang isa pang tarantado sa social media, si Alex Fabella. Nagkomento ho siya kung saan binibigyan niya ho ng diin lahat ng pinagsasasabi ni Gusgusin tungkol sa hasyenda ng kanyang magulang. Si Alex Fabella ho is freaking back, mga kahombre ko. Ating pakinggan ang kanyang mga salita. Galing ho ito sa langit, mga kahombre. Alam niyo naman, pare, natatawa ko sa mga bashers mo. Palibhasa, di pa sila nakakarating dyan. Daang ektarya yan. Baka pag nakarating sila dyan at nakausap nila mga tawa mo dyan, doon sila makapag-isip-isip ng tama. Sa pananim pa lang, milyon na. Unggoy! Unggoy yan. Alam mo ba, Alex, para kumita ka ng milyon-milyon, minimum tonelada dapat na gulay, pananim, kahit na anong klase ng prutas o gulay ang maibebenta, ang maiaangkat mo. Ang tanong, dapat yan commercialize. Ang tanong, saan mo ibabagsak yan? Wala nga si Mangusin dun to take care of this. Diba? Gusto mo, 2 matanda maghahanap ng pagbabagsakan yan? Mga bulag ba kayo? Nito bang mga nakaraan? Hindi ba kayo nanonood ng news? Hindi ba kayo tumitingin man lang sa gilid-gilid nyo? Umiiyak ang mga farmers sa Pilipinas.
Sasabihin mo, milyon-milyon ang inaangkat, Alex? Pambabastos yan. Alam mo ba, napakaraming mga farmers ang umiiyak ngayon dahil hindi nila mabenta ang kanilang mga inaani. Real talk yan, mga kaombre ko, nakakaawa ho. At Nung nakaraan nga, di ba, mahal na araw, nakita ko yun yung mga isda, parang tinapon na lang. Tamban yata yung pinagtatapon na lang sa gilid ng pantalan. Kasi hindi binili nung parang kumpanya. Na baka nagagawa ng delata, mga sardinas, hindi nabili. Tinapon na lang nila. Tapos, meron akong nakitang post yung kamatis yata yun. Yung kamatis, tinatapon. Kasi mga nangabulok na, hindi makabiyahe sa mahal ng gasolina, sa mahal ng diesel. Tapos ngayon, sasabihin nitong si Alex, milyon-milyon. Daang ektarya daw. Si Kulao nga, umami na 28 hectares na lang daw lupa niya. Di ba, Kenkel? Umamin si Kulao nga, 28 hectares na lang daw ang lupa niya. Sa Biringan. Ay, nako. Okay, Ate Iloy, buti hindi niya sinabing inihaw na pateng. Ganyan kasi siya, laging may interes ang kwento. Kasi si Kulao, kapag nakakita yan ng langgam, dinosaur na yung nakita niya. Ganun yan. Si Kuya Henry, sinungaling, Boss Mac. Sinungaling talaga yan si Kulaong. Kuya Henry. John Ahib, steak na Gigi, pakitanong kay Kulaong at Aqua Putek. Ate Iloy, 28 with istro pa kung uminom. Di ba? Kita nyo, may istro pa. Actually, kay Piola to. Binili ni Joy. Kasi yung ganto ni Piola, dun sa binili na tumbler ni Piola, nginat-ngat na, parang kakonti na lang, kapiraso na lang natira. Kaya binili ni Joy ng istro. 2. Akin yung isa. Ate Bergie, yan lang ang trilyonaryong takaw sa vlog. Diba? Tuwan-tuwa si Ate Agnes. Okay, Ate Kenkel, Kuya Kenkel, ayan, puro kayo chat dyan para mabasa ni Mac. Mag-like naman din kayo. Medyo madami tayo. Onti ng likes. Ano yan? Oo nga nawala ang na naman natin. Kailangan na talaga nating magsipag kasi ang ating tawag dito. Etong ating algorithm, nako, kailangan talaga na maayos na. Ilan ba likes natin? Nako, 32, sus Mariosep. Maawa naman kahit mahabag, mag-like naman kayo. Ano ba kailangan kong gawin? Kailangan ko ba kayo tutukan ng Armalite dyan para mag-like kayo? Nako po. Ito. Palike naman po ng ating video. Thank you po. Okay. Ate Ilo, imagine, sinagad ang yabang. Never man lang naalala ang mga parents na mais lang yata ang kinakain. Big Mama, meron talagang ginataang pritong bangus, Mac. Nag-asa ko kay Google. Okay. Kasi nga, hindi nga kasi kumakain. Kaya hindi ko po alam Pero yung ginataang bangus, wala talaga nun. Ginataang pritong bangus. Baka nga meron, Joka, Kuya Mac, tanong lang, paano si Casper yung nag-drive? Kundi naman nagdadrive si Kulaong at wala din lisensya, talagang tinatarantado ni Norma ng LTO at USEC Lacanilaw. Si Casper po, ang alam ko, walang lisensya yan. Ate Ira, tuwan-tuwa. Okay, Kenkel, i-turn off ko tong Comsec. Ayaw nyo mag-like. Ayan na. Martial law, no? Kuya Kenkel. Okay, Kuya Ramil, basag na basag si Kulaong, di maka-rebat si Kulaong dyan. John Nahib, 4E150, Kalabaw, power ni Nanang Remy. Ate Iloy, sobrang kapal talaga ng mukha niya, lahat ng tinuro niya, si Jan pala nagpundar. Tama po. Ate Katrina Lab, ang tanong, nakarating na ba dyan si Alex? Hindi po.
Nitong week lang nga na 'to, nitong taon nga lang na 'to nagkakilala yan, o nagkasama yan, eh. Yoka, Kuya Mac, baka sa susunod paksiw na stingray na kinakain ng Mangusin Royal Family o baka piritong dolphin. Ate Modern Perez, hello po. Okay, Kuya Ate Agnes Gojar, ayan, masyadong exaggerated ang kwento para may maiyabang lang. Ano yun? Kamatis nga yun. Kamatis, 'di ba? Tama ako, kamatis yung tinapon lang, 'di ba? Kasi hindi na mabenta. Oh, si Kuya Elmer Balilo nagbabalik. Graciano. Ayan, hello po. 18 dating 24 daw. Ang alin po? Okay, John. Yung ano, yung hektarya. Hektarya sa paso. Ate Virgie, isdang tamban masarap sana kaso mas matinik pa kaysa sa bangus. Opo, yun ang ayaw ko sa tamban eh. Kaya kinakain ko lang pati yung tinapang galunggong. Ang sarap. At Joka, Biringa, Northern Saturn, Kuya. Baby pa rin pala eh. Oo nga, Ate Iloy. Istro. Ayan. Okay, Ate Iloy, sayang yung tamban. Sarap tinapang tamban with fresh nilagang sampalok na may alamang. OMG. Na pag-usapang pagkain eh, dapat wag na natin muna usapang pagkain. Baka magkagutuman tayo dito. Okay, naka-hits na ako, sabi ni Ate Iloy. Pritz Wilan, tadtarin natin yung like button. Salamat mga boss. Joka, Kuya Mac, Kulaong talaga si Kulaong kung saan na kakahuyan pinapanganak. Oo nga eh. Okay, Ate Ira, sorry, di pala ako nakapag-like pagpasok. Dan na, ayun. Thank you po, Ate Ira sa pag-like. Sa mga magla-like pa, thank you din po. Ate Erlinda Balatukan, yabang talaga ni Kulaong at sinungaling Samu Dawa. Kuya Henry, nakahanda na po ako mag-off ng live comsec. Pipindutin ko na lang, kaya mag-like na po kayo. John Nahib, inasal na, balyena. Bakit tayo banggitin ni Kulaong ang bagong crib niya? Nakakagutom. Sara mo na daw, Kuya Henry. PJ, good morning, Mac. Done na po mag-like. Thank you po. Ayun. Ilan na ba like natin? Naka 48 na. Sige, dagdagan nyo lang po. Salamat po. Napakaraming mga farmers sa tabi-tabi na nagbebenta ng sako-sakong mga sibuyas, bawang, at nakasulat, support local farmers. Diba? Gusto mo milyon-milyon ang maibebenta ng dalawang matanda? Napaka-stupid, man. Ang tanda mo na, and you don't even act yun. Saka ito, sige. Million pala kinikita ng actually pinapahamak ni Kulaong ang kanyang nanang at tatang. Naisip ko to nitong kanina nung sumasagot si Kulaong kay Pastor Jam. Tapos meron akong nakita basta mga video ni Kulaong doon sa Isabela. Alam niyo po ba na pinapahamak ni Kulaong ang pamilya niya, ang kanyang nanay at tatay? Kasi alam naman natin na kapag ganyang milyon-milyon ang kinikita, abay, kailangan po niyan. May may BIR yan, may ITR yan. May TIN number yan. Ngayon, April, filing na ng tax. Kulaong, ang nanay tatay mo ba nagpa-file ng tax? Milyon pala kinikita. Imaginein mo sa isang ani lang ng saging daw, nasa kalahating milyon na. Magkano binabayad na tax? 'Di ba?
ba? Doon pa lang eh. Mac, wag na mag-topic pagkain, baka magutom si Mac, mag-end live na dahil nagutom. Oh. Ngayon, paano ngayon niya? Kulaong, kung mayroong mga tao, hanapan na ITR na ng tatang mo. Tapos wala naman pala. Ganyan kabait sa magulang si Kulaong, paano niyang ilubog sa lupa? John Nahib. Kuya Relly Asisto, hello po. Hot Chicks, Kaori K. Ayan, hello po. PJ, ayan, hello po. Act your age. Tumanda na ako ng ganito. Paulit-ulit po niya pinagmamalaki ang kanyang nanang Remy sa kanyang mga live. Pero, Sinilang ako ni Nanang Remy, pero wala akong dugo niya. Paano nangyari yun? Kasi nga, pinaampon ka doon. Baby ka pa lang. Siya nga ang nagsilang sa akin. Ipinanganak niya ako. Pinanganak ka niya pero wala kang dugo. Yes, wala akong dugo niya. Paano nangyari Si yun? Maring Yama din dito, litong-lito din eh, ha? Pinanganak. Yun. Paano nangyari yun? wala ka naman pala dugo ni nanang Remy. Tapos sasabihin mo, mahal na mahal mo. Ulitin nga natin. Sinilang ako ni Nanang Remy, pero wala akong dugo niya. Paano nangyari yun? Kasi nga, pinaampon ka doon. Baby ka pa lang. Siya nga ang nagsilang sa akin. Ipinanganak niya ako. Pinanganak ka niya pero wala kang dugo. Yes, wala akong dugo niya. Paano nangyari yun, boss? Yun. Paano nangyari yun? Muling nakabalik si Gusgusin sa kanyang hotel sa Baguio, mga kahombre ko. Ha? Huwag kayong magkakamali. Hindi ho ito sa Newport or sa Sheraton, mga kahombre ko, sa Baguio. Nakarating, nakabalik sa Baguio. Tama, Ate Ilo yan, no? Knowing na liblib yung bahay ng mga matatanda, paano kung dayuhin na masasamang loob yun? Malayo sa kapitbahay. Diba? Paano kung hold upin sila doon? Wala naman pala maho-hold up, sabi ni Pastor Jam. Pagka magulang binabalahura niya, paano kaya ibang tao pa? Wala daw dugo ni Queen Remy, si Kulaong, pero yung mata parang Xerox. Lang yan. Alam ko kung bakit siya nasa Baguio. Kasi may hearing ho siya doon. Meow. Tapos maya-maya niya, uwi na naman niya sa Sheraton. Alam niyo, wala ho talagang bahay. No permanent address. Solid talaga si Mangusin, mga kahombre ko. Idol yan eh, no? Napakatindi. 50 anyos, walang bahay. 50 anyos, nakikitira ka pa sa nanang mo. Mahiya-hiya ka naman, tanda-tanda mo na, lintik ka. Wala akong pakialam dyan. Ayon kay Gusgusin. Ako, may kwento ako kanina. Pwede kaya yun, yung mga warrant of arrest ni Kulaong doon ipadala kay Nanang Reme? Ate Ira, nandiyan ka pa? Andiyan pa po ba kayo? Pwede ba yun? Yung kanyang mga warrant of arrest doon ipapadala sa Isabela kila Nanang Reme para kasi permanent address na si Kulaong eh. Yung alam mo yung sa NLEX, yung operatiba ron, yung mga highway patrol sa NLEX. Siyempre natutulog ako. Sa unahan ako, yung dalawang bata nasa likod, si Casper yung driver. Nako. Siyempre masyado na mahaba yung mo ni Casper. Mahaba yung tinakbo ni Casper, no? At the speed of 100, siguro 90 to 100. Sa expressway, TPLEX, SCTEX pala. Sumabog yung gulong sa unahan. Talagang yung sasakyan. Sabi ko, nagdasal na ako, Panginoon, ito na yata yung katapusan. Sabi ko. Nasabugan kami ng gulong. Dalawang gulong. Pero lagi nyo nakita, ang buhay, parang gulong. Ika nga, minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw, minsan sobrang taas, minsan sobrang baba. Huwag niyong kakalimutan, mga kahombre ko, ang nag-drive daw ho ng kanyang bulok na sasakyan ay ang aso niyang si Casper, mga kahombre ko. So, napakatindi ho nito. Pero mga kahombre ko, bakit parang hindi ako naniniwala na si Casper ang nag-drive nito? Kasi una sa lahat, mga kahombre ko, kung maaalala nyo, imposible ho kasi minsan nangyari ito. Maganda ng San Jose ngayon, boss. Ang ganda na, dahil tao, no? Dahil kay Cap, Oo. Joey Suarez. Bata ko yan, oo. At dito ho, mga kahombre ko,
makikita at nakita nyo naman. Kahit kailan, si Casper ho ay hindi naging driver ni Norman Mangusit. Kasi wala ho lisensya si Casper Yun. to drive. At lalong-lalo na hindi ho marunong magmaneho yan. Kasi wag niyong kakalimutan, eto lang ho ang mga ID ni Casper. Ano yan, Casper? National ID boss. Kumuha na. Ano ba? Online? Ano? Connect ako. Ha? Magbakas na. Hindi. Lahat pakipin ID kumuha na. Puta, bakit Casper nakalagay dito? Kung totoo ngang driver si Casper, mga kahombre ko, sa tingin nyo, si Mangusin ang magdadrive para kay Casper? Siyempre hindi. Siyempre si Casper ang magdadrive para kay Norman. Kasi nga, boss niya si Norman. Tama? Maganda ng San Jose ngayon, boss. Ang ganda na, oh. Dahil tao, no? Dahil kay Cap, Oo. Joey Suarez. Bata ko yan, oo. Dito ho, sa imahe na ito, lumalabas na ang bossing ni Norman ay si Casper. Kasi si Norman nagdadrive, si Casper nasara. Di ba? Oo. Joey Suarez. Bata ko yan, oo. Siyempre, natutulog ako. Sa unahan ako, yung dalawang bata nasa likod, si Casper yung driver. Si Norman nag-drive niya. Sure yan. Hindi pa lang tayo nakakita. Makakakita at makakita rin tayo ng katibayan. Yari ka dyan, Norman, pag nangyari yan. Exciting yan. Kapag ito si Kulaong nahuli na nagdadrive, ala na to. Endgame na yan talaga ni Kulaong. Okay. Kung andun si Kulaong, pwede. Okay po. Kasi katulad niyan, wala nang bahay si Kulaong kung saan na lang to nagpupuntang hotel di ba? Paano may serve yung warrant? O kaya mga subpoena. Kung sino lang nakapangalan at anong address, sabi ni Joka. Hindi pwede, Kuya Mac. Okay po. At actually, ang bahay kasi ni Manguten, yung kulungan. Actually, pwede. Manguten lang yan. Yung bahay ni Kulaong, kulungan talaga. Yung BJMP. Nagbabakasyon lang siya sa mga hotel. Ito, ibabalik na sa korte. Ibabalik yun sa korte pag hindi nila na-serve dun sa name at address, sabi ni Joe. Big Mama, palike naman daw po tayo. PJ, di yan mamatay si Kulaong. Masamang damo yan tama. Ate Katrina Love, kasero pa. Diba? Ate Ira, kung nasa nang may warrant, hanggat nasa bansa siya, pwede i-serve ang warrant. Pero kung ipapadala lang doon na wala si Kulaong, hindi pwede. Ay, mali pala yung subpoena pala. Subpoena pala yung sinasabi ko na ipapadala doon. Hindi pala warrant. Kasi yung warrant, pwede i-serve kahit saan pa siya. Basta sakop ng Pilipinas. Yung mga subpoena pala, kasi di ba ganon, yung parang nabanggit kasi ni Kulaong yun. Yung address, ililigaw para yung subpoena, ang kasunod na nun, warrant of arrest na. Yung pala yun, subpoena. Kuya Henry, kwento mo sa Pagong Kulaong, sana nabalita na yan kung totoo at sa SCTEX pa nangyari yan. Ano ang connect ng dalawang highway patrol sa kwento mo, Kulaong, na kupel? Wala po, Kuya Elmer. Joka, Kuya Mac, hindi lang sa ng warrant yung biringan kung saan man lupalupin. JC Castillo, hello po. Ate Ira, yun nga ginagawa ni Kulaong Mac. Nalilito mga tao kung saan siya mahagilap. Diba? Ang apat na mansyon ni Kulaong ang BJMP. Ate Ira, sabihin na kung saan ang address na nakalagay doon sa reklamo. Si Joka, perjury na naman si Kulaong, minali address ni Boss MG sa QC. Yun nga. Kuya Elmer, Boss Mac, pwede namang ipacheck ni Lacanilaw sa LTO kung may issue ng license sa pangalan ni Casper. Oo nga, syempre wala. Ngayon, dapat meron man lang kahit CCTV video o makapag-video na isa sa mga anti-Kulaong na maipakita na si Kulaong nagdadrive pa din. At nag-comment ang ating idol na si Cap Ninyo Barsaga sa live ni Gusgusin para pagtripan ito. Hindi yung binabasa. Sabi niya, bata mo ako, naligaw lang ako ng landas.
Pegi pera. Andiyan ka na. Tuloy mo na yan. Ikaw naman. Tuloy mo na yan. Boss, na-miss kita. Ikaw, na-miss mo ba ako? Sabi ni Ninyo. At dito, mga ka-hombre ko, sobrang luck trip. Tumigil ho siya sa pagbabasa kasi na-realize, si Ninyo Kapbarasaga pala to, lintek. Halata tayo, tingnan nyo ha, reaction niya. Boss, na-miss kita. Ikaw, na-miss mo ba ako? Sabi ni Ninyo. Pag ako naging presidente, yari silang lahat. Di ba? Oh, gancho-gancho lang. At least di magnanakaw. Sus ko, Norman, gancho-gancho lang pala ang gagawin mo, lalong walang boboto sa'yo. Kasi alam mo, Norman, no? Bilang ikaw 50 anyos, hindi ko alam kung paano ang takbo ng kokote mong maliit, no? Malamang, ang 1,000 saan nagmula, Norman? Sa paisa-100, tama? Ang 100 piso saan nagsimula? Sa papiso-piso. Malamang, ang male-maleta nagsimula sa paggancho-gancho lang. Lahat ho ng mararami nagsisimula sa mga konting bagay. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.